O ito pa isang sinungaling. Dito na lang tayo sa isa pang sinungaling. O ayan. O, isang sinungaling, si Ace Barbers. Tagi na talaga. Wala daw halong politika itong rekomendasyon ng Quadcom. Naniniwala ba kayo na walang halong politika yung rekomendasyon ng Quadcom sa sa nasampahan ng kaso mga Duterte? Walang halong politika. Tayo na dati aso ka ng mga Duterte. Kahit ayaw naman sa'yo, pinipilit mo sarili mo. Tapos ngayon, binabanatan mo na sila. Tapos walang halong politika. Kapal ng mukha nyo. Walang halong politika. Tumagal yan ng 4 na buwan. O sige nga, pakinggan nga natin balitin to. Iginiit ng mga kongresista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Criminal Court o ICC, wala itong epekto sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Losino. Naniniwala ba kayo na wala daw halong politika yan? Naniniwala ba kayo na ang kanilang rekomendasyon na kasuhan na crime against humanity, etong si PRRD, si Bongo at saka si Bato, naniniwala ba kayo mga bossing na na ito'y walang halong politika? Sige, diretso. Baños. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Paninindigan mo talaga yan. Putangin na sa dami ba naman ng mga pronouncements nyo? Sa tindi ba naman ng circus ninyo? Mantakin mo, 4 na buwan, committee hearing? 4 na buwan inabot. Puta, sobra pa sa isang quarter. So, ibig sabihin, 4 na buwan, wala kayong nagawang trabaho. Sa 4 na buwan na yan, na hearing na yan, mga bossing, ilang oras yan? Umaabot 18 oras yan. Mantakin mo yan. Ano pa nagawa ninyong trabaho? Ano mga batasan nagawa ninyo? 4 na buwan na tinatrabaho nyo itong mga Duterte. Na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan. Ulul, parang ano lang din yan. Sinasabi ni Abante na drug-free yung Santa Ana. Tsaka drug-free yung kanyang, yung kanyang nasasakupan. Nek-nek nyo. Tanga na lang ang maniniwala na walang halong politika. Paano walang halong politika? Dinala nyo sa Kongreso yung kaso. Walang halong politika yan kung yan nasa korte. Itong may sasampang kaso sa korte, yan. Wala nang halong politika yan, korte na yan. Pero putang ina, hiniring nyo sa committee mo, naka-public, ang dami nyong pronouncements, tapos walang politika. Kung talagang hindi kayo namulitika, hindi nyo sana yan ipinalabas. Executive session dapat. Para talagang walang politika. In aid of legislation lang. Hindi. Naka-public. Naka-live sa lahat ng media. Naka-live sa YouTube channel ng Congress. 18 hours. Dire-diretso. Naka-live. Saan ka naman? Tapos hindi politika? Tangina, kung hindi pinulitika yan, hindi sana yan humaba ng ganyang katagal at saka sana hindi nyo pinalabas sa public. Dapat kayo-kayo lang nag-hearing. Tapos nalaman na lang namin yung resolusyon. Tangina, ginagawa nyo naman masyadong tanga mga Pilipino, Barbers. Tanga na nga, ginawa nyo na nga tanga sa nung eleksyon, tapos gagawin nyo pa rin tanga ngayon. May halong politika, yan, Boss D. Pero kahit anong gawin nila, di nila masisira si Tatay Digong kasi he served our country with all his heart, with all his, kumbaga lahat, defying odds. Ginawa ni PRD yung dapat niyang gawin. At nung nandiyan dyan si PRRD, wala namang ngayong nagawa. Hindi politika. Style nyo, bulok. Dito lang nagpapatunay lang, Barbers, na sinungaling kayo at sinungaling ka rin. Crime against humanity, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos sina Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadcom na tina-target lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite.
I have really no idea if this will help, no, sa kanila. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Ulol, sinungaling. Tanginan yan, tuwan-tuwa ka dati. Tapos ngayon, kung ano-ano na pinagsasabi mo, Barbers, puta, hindi mo kami maluloko. Oh, Barbers, wala ka na, sirang-sira ka na. Oh, para ka ng si Dick Gordon. Oh, Barbers, para ka na lang si Trillanes sa amin. Para ka na lang si Leila de Lima sa amin. Para ka na lang si Kiko Pangilinan sa amin. Putang ina, wag ka nang mangarap. Wag ka nang mangarap ng mas mataas pa sa maaabot mo ngayon sa politika. Dahil wala na. Putang ina, sana kumita kayo ng malaki. Sana lang. Sana lang talaga. Limpak na salapi yung kinita nyo dahil yan ay huli. Oo, hindi na kayo makakapwesto ulit sa gobyerno. Wala na kayong wala na kayong pag-asang manalo. Makakarma din kayo. Putang ina, makakarma din kayo. Joyce Adventure, salamat kaayo Mr. Chair. Merry Christmas to all. Thank you very much sa pamasko, ha. Mabuhay ka. God bless you. Pangulo na tayo po ay Barbero ka talaga. Barbero ka talaga. Kwentong barbero ka talaga, ang kapal ng mukha mo. hindi membro ng ICC. Paglilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor ang Quadcom. Kaya dadaan pa yan sa DOJ ulit. Kailangang malinaw yon na kung sinong tumestigo sa Quadcom ay testigo rin sa isang eventual court trial. Ayon pa kay Conti, mas dapat daw abangan ang gagawin ng Department of Justice sa rekomendasyon ng Quadcom. Kung gumulong na kasi ang investigasyon ng DOJ, posibleng itigil ng ICC ang sarili nitong investigasyon dahil magiging senyales ito na gumagana ang judicial system. Eksakto, yun yung sinasabi ko sa inyo noon pa. The reason why they are not filing cases against the Dutertes is because they're trying to takutin itong mga Dutertes ng ICC. Nakikita nila, hindi natatakot yung mga Duterte sa ICC. So kaya finally, nag-file na sila ng kaso ngayon sa DOJ request, and DOJ naghahanap na ng mga ebidensya whether pwede ngang kasuhan itong CPRD ng crime against humanity. So kapag ka nag-rule ang DOJ, nagkaroon ng probable cause, itong ICC, mawawalan na to ng power. Mawawalan na ng power kasi nga meron ng kaso dito na naisampa sa Pilipinas at kailangan matapos muna yung kaso dito sa Pilipinas. Kung anong maging resulta ng kaso sa Pilipinas, yun yung irerespeto noong mga akusado at nirerespeto ng mga tao sa Pilipinas. Itong ICC, wala ito. Malabo ito noon pa. Alam na din nila yan, alam din ni Trillanes yan, na malabo talaga yan. Kaya nga, ito yung naging second step nila. Yung Congress mag-conduct ng hearing, buhayin yung mga matatagal ng patay na kaso, yung mga matatagal ng mga bintang na kahit napatunayan ng substantial or walang katotohanan, hearsay, binuhay nila ulit para magkaroon ng kaso na pwede nilang ilapit sa DOJ. Kasi at the same time, nasira na nila yung pangalan ng mga Duterte. Pangalawa, meron pang chance na makulong ang mga Duterte. Pero depende na yan sa DOJ kung makakita sila ng probable cause. Kasi nga, kung according sa mga ebidensya, di umano na nakalap nila, ano ba yun? Malakas ba yung kaso? Kasi baka mamaya yan, makahanap ng probable cause ang DOJ. Pagdating ng korte, mamatay din yan. Paano na? Pagdating ng korte, sa DOJ, lumusot. Pagdating sa korte, not guilty pala. Paano na? Di tapos ang iyak natin. Sa bansa. Pero hindi basta-basta na, ay okay na tayo, alis na tayo guys. Magpapa-comment yan sa mga biktima kung ano ang pananaw nila. Pwede ding magpa-comment sa Philippine government. Nagbabalita. Ayun mga bossing. So, ayan na nga. So, sabi nga ni Barbers, wala daw halong politika itong kanilang kahayupang pa-rekomendasyon. Pero ewan ko, maniniwala na lang siguro sa kanila yung mga engot, 'di ba? Yung mga engot na mga nasa gobyerno, yun na lang maniniwala sa kanila, yung mga engot na mga tagasunod nila at yung mga engot na galit sa mga Duterte. Pero